Ang mga aralin sa video na ito ay una, ano nga ba at paano ang pag-review ng isang aklat? Ikalawa, ano-ano ang mga dapat tandaan sa pag-review ng aklat? Ano nga ba ang pagre-review ng isang aklat? Ang review ng aklat ay detalyadong pag-aanalisa, pag-aaral o pagsusuri sa mga elemento o istruktura ng isang aklat. Ang pagsulat ng review nito ay paraan upang maipahayag ang kaisipan, saloobin, reaksyon, kuro-kuro at damdamin hinggil sa aklat na nabasa na sinuportahan naman ng mga batayan mula rin mismo sa aklat. Ito rin ay isang paraan ng pagsusuri at pagpapahalaga sa isang akdang pampanitikan o anumang uri ng babasahin. Sa pamamagitan ng pagre-review, sinusuri ng mambabasa o tagasuri ang kabuuang nilalaman, estilo, layunin at mensahe ng aklat upang maipahayag kung ito ay kapuri-puri, kapaki-pakinabang o may mga bahaging dapat pang paghusayan. Hindi lamang ito paglalarawan ng laman ng aklat, kundi ito ay isang malalim na pag-aaral at pagbibigay opinyon tungkol sa kung gaano kaepektibo ang aklat sa pagpapahayag ng ideya ng may akda. Sa pagre-review, binibigyang pansin ang mga mahahalagang elemento tulad ng una, paksa o tema ng aklat. Ikalawa, kaisipan at mensahe na nais iparating ng may akda. Ikatlo, estilo ng pagsulat at paggamit ng wika. Ikaapat, mga tauhan, tagpuan at banghay kung ito ay isang nobela o kwento. At ikalima, kabuuang damdamin at epekto ng aklat sa mga mambabasa. Layunin ng pagre-review na magbigay ng matalinong opinyon upang una, magsilbing gabay sa mga mambabasa kung karapat-dapat bang basahin ang aklat. Ikalawa, magbigay puna o papuri sa may akda. Ikatlo, mapaunlad ang pagpapahalaga sa panitikan at kritikal na pag-iisip ng mga mambabasa. Dumako tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Narito ang ilang bagay na dapat tandaan sa pag-uulat ng isang review ng aklat. Unang bilang, maging malinaw sa pagpapahayag. Maisasagawa ito kung makapagbibigay ng mahahalagang punto na ibig iparating ng manunulat sa pamamagitan ng paggamit ng mga salitang payak at mauunawaan ng babasa ng iyong susulating review. Ang kalinawan ng pagpapahayag ay mahalaga upang madaling maunawaan ng mambabasa ang iyong opinyon o pagsusuri tungkol sa aklat. Kailangang diretsahan at simple ang paggamit ng mga salita. Iwasan ang malalalim o masyadong teknikal na salita na maaaring makalito. Ang layunin ng review ay hindi lamang ipakita kung maganda o hindi ang aklat, kundi upang ipaliwanag kung bakit ganoon ang iyong pananaw. At halimbawa, kung sinasabi mong makahulugan ang tema ng aklat, dapat ay ipaliwanag mo kung paano at bakit ito makahulugan gamit ang malinaw na paliwanag. Ikalawa, magbigay ng pagpapatunay sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga tiyak na bahagi mula sa aklat. Maaaring isa o higit pang mga pagpapatunay upang mapatatag ang puntong pinatutunayan. Ang pagbibigay ng konkretong ebidensya mula sa aklat ay nagpapalakas sa kredibilidad ng iyong pagsusuri. Hindi lamang dapat ito puro opinyon, kundi may halimbawa o sipi, quotation mula sa aklat na maaaring magpatunay sa iyong sinasabi. Halimbawa, kung sinasabi mong makapangyarihan ang karakter ni Maria, maaari kang magbanggit ng bahagi ng aklat kung saan
saan makikita ang lakas ng kanyang loob o damdamin. Sa ganitong paraan, mapapatunayan mo ang iyong ideya na ito ay may katotohanan at hindi sariling kuro-kuro lamang. Ikatlo, isaayos ang mga ideya sa paraang hindi masalimuot, lohikal o may organisadong kaisahan at makapagbibigay ng maayos na daloy ng mga kaisipan. Makatutulong kung bubuo muna ng borador ng review na susulatin. Ang maayos na pagkakabanghay ng ideya ay nakatutulong upang maging madaling masundan at kawili-wiling basahin ang review. Dapat may malinaw itong simula, gitna at wakas. Maaaring gumamit ng balangkas o borador o draft bago isulat ang pinal na review upang matiyak na maayos ang daloy ng mga kaisipan. Dapat may iisang diwa ang mga talata at lohikal na pagkakaugnay nito sa mga susunod pang talata. Ikaapat, suriin ang mga elementong gaya ng paksa, anyo o istruktura, kaisipan, wika, estilo, damdamin, layon at mensahe. Ang mga elementong ito ay mainam na maging bahagi ng balangkas na iyong bubuuin. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng pagsusuri sa aklat. Una, ang paksa ay tumutukoy kung tungkol saan ang aklat. Ikalawa, ang anyo o istruktura ay tumutukoy kung paano inayos o sinulat ang akda. Halimbawa, chronological ba o may flashback? Ikatlo, ang kaisipan ay mga ideya o pananaw na nais iparating ng manunulat sa mga mambabasa. Ikaapat, ang wika at estilo ay kung paano ginamit ng may akda ang mga salita upang magpahayag, formal ba, masining o simple. Ikalima, ang damdamin ay tumutukoy sa emosyon o tonong nangingibabaw sa akda. Ikaanim, ang layon at mensahe ay tumutukoy sa dahilan ng may akda sa pagsulat at aral na nais ipabatid. Sa pagsusuri sa mga elementong ito, mas magiging malalim at makabuluhan ang iyong review. Ikalima, sa huli, dapat na makatotohanan, kapani-paniwala at makabuluhan ang mangibabaw na katangian ng isang mahusay na review ng aklat. Ang isang magandang review ay yaong tapat, objektibo at may saysay. Ang isang review ay hindi dapat pabor lamang sa manunulat, kailangang ito ay nakabatay sa katotohanan at matalinong pagsusuri. Nararapat na ang isang review ay may sapat na patunay o ebidensya at maayos na paliwanag upang ito ay maging kapani-paniwala. Dapat makabuluhan o may mapupulot ang mambabasa. Maaaring ito ay nagbibigay ng inspirasyon, dagdag kaalaman o makapagpukaw ng interes na basahin ang aklat. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.